supalpal tuloy ang baklang kabayo kay Senator Marcolita. Kasi mantakin nyo mga kababayan po natin, ginawa nila ng parode o ginawa nilang kakatawanan ang nangyari po sa Senado. Nandun tayo nung araw na grabe ang tension. Libo-libong pulis plus yung NBI nagigil po para makuha si Senator Pato at talagang gumawa sila ng paraan at gusto nga nilang pasukin sa pamamagitan po ng GSIS. Ngayon mga kababayan, grabe ang tension doon. Kaya nga naman nakapag-broadcast itong Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia at marami pang senador na gustong pasukin nga ng NBI ang Senado, which is the Senate is under attack. Which is yun naman talaga ang totoong nangyari. Sabi ko nga, nandun tayo, grabe ang tension. Pero itong mga dilawan, itong mga alaga ni Lini Lugaw, Lini Robredo, dahil napahiya nga po sila, dahil hindi nila napaaresto, Senator Bato de la Rosa, dahil ito kanilang kagustuhan eh. Plus natanggal pa ang kanilang boss na si Tuta Soto. Kaya pinagtatawanan nila ngayon. Ginawa nila ng committee itong mga senador na nakaupong majority ngayon. Kaya nga sabi ko, mukhang sadyang napakalaki po ang budget ng Malacanang para ipakalat yung mga ganitong klaseng pronouncement nila sa nangyari po sa Senado. Tandaan natin, sino ang unang nagsabi na the Senate is not under attack at pinagtatawanan ang nangyari po sa Senado. Paulit-ulit ang pinagtatawanan. Walang iba si Claire Castro. Paulit-ulit niya rin pinagtawanan yung pag-iyak ni Pia Cayetano dahil sa sobrang galit, no? Sa sobrang inis na sinabi ng isang Risa Hontiveros. Ito mga alaga rin ito ni Risa Hontiveros na mukhang wala naman daw nangyari sa Senado. So, lahat yung pinagtatawan nila, sabi ko nga, mga kababayan natin, yung mga ito kasi, hindi sila makapagpatawa pag hindi nila babanatan ng isang tao. And dito rin yung ginawa noon nitong si Vice Ganda kay dating President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang parang concert na ginamit niya yung issue naman yung pag-jitski ni President Duterte. Ito panoorin natin ha. Sa mga kababayan nating DDS, i-cancel po natin ang showtime, i-cancel natin itong si Jong Hilario, itong si Vice Ganda, hayaan natin yung mga lugaw, mga pinklawan, yung manonood sa kanila. Ako cancel na, hindi ko na pinapanood yung mga hayop na ito. We are under attack. We are under attack. We are under attack. Naluwakan ka dito. Dito ka, dito yung kapatid sa babae. Smile ka dyan. We are under attack. Tingnan nyo ha, mga kababayan po natin ha. Tuwang-tuwa pa sila. So, ang pronouncement na ito galing sa Malacanang. Galing po sa mga, galit sa mga Duterte. Galing kay Matibag. So, kaya, ang naisip ko, malaki ba talaga ang budget para pati itong mga artistang ito ay kailangan pang kumuha ng mga ganitong klaseng eksena. Eh ano ba paisip tuloy tayo? Sila ba ay nababayaran para gawin ito? Para parang gawa ng parody o pagtatawanan ang nangyari sa Senado? Dahil seryosong bagay po ito eh. Yung atake na nangyari sa Senado, seryosong bagay yun. May palitan ng tutok. Oh, nagkabarilan doon. Eh, hindi pwedeng sinasabi ng kanilang version na hindi nagpaputok ang NBI. Si Aplaska lang yung nagpaputok. Dahil mayroong sariling kopya po si Aplaska. And now, sila pinagtatawanan nila. Ito kasi yung ito kasing style ng mga dilawan eh. Kapag Duterte ang issue, so gawa nila ng parode, tawanan nila ng tawanan. Pero tingnan nyo yung kapag nangyari po, kapag kinarma na, yung mga taong gumagawa ng ganyan, yung mga sumisigaw na impitsara, ikulong si Duterte sa dahig, bring him bones, atay mo karton, tingnan mo, yung mga na-corn beef na NPA, pag tinawag silang corn beef, galit na galit sila. Pero tingnan nyo ha, sino yung unang gumagawa ng parode at ginagawang kakatawanan, yung nangyari ngayon sa ating bansa, particularly po sa pamilya Duterte. Sila niyan. Pero kapag na-corn beef sila, galit na galit sila. Diba? O yung anak ni Kuya Kim, ang lakas nun makasigaw ng anti-Duterte. O ikulong si Sara, impeach Sara. Yung mga NPA, yung mga komunistang kabataan, yung mga na-corn beef. Kapag sila naman yung pinagtatawanan, galit na galit sila. Gigil na gigil sila
sa mga Duterte. Pero tandaan natin, hindi ganyan po ang ugali ng mga Duterte supporters. Sila yung una na gumagawa ng ganyan. Kaya ako inaantay ko yung mga pagkakataon na karmahin ito si Vice Ganda. Pucha, kapag karmahin itong si Vice Ganda at kapag may mga nangyari sa kanya, no? Gagawin ko rin itong kakatawanan. At ipakita natin sa kanya yung kanyang ginawang pambabastos. Particularly po sa dating presidente. Ngayon, mga senador na naman. Dahil hindi ka pumapabor sa kanila yung panahon. Dahil nasipa nga itong si Tuta Soto. Ganyan sila kagigil. Kasi kapatid na babae, gumagano sa Sige lang. We are under attack! Nanawagan ka dito. Dito ka, nandito yung kapatid na babae. Smile ka dyan. We are under attack! Kasi kapatid na babae, gumagano sa likod. Ito na yan si Ann Cortez, mga kababayan po natin i-cancel na rin natin yung mga yan, yung mga artista lahat na nasa Showtime, i-cancel natin yung mga yan. Kasi, alam mo, dapat nagpapasalamat pa sila At ligtas yung mga senador. No, dapat kundinahin nila ito. So, sa nangyari na yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, mga kabayan, mahirap yung patunayan yung sinasabi nila na ito po ay stage play. Dahil sabi niya Plaska, paano maging stage play na nandun yung NBI na nagbobutas, nagbabarina. Bobo na lang yung maniniwala sa mga palusot, di matibag. Pero sila pinagtatawanan. Anyway, sige lang. No? Kumbaga mga kababayan po natin, hayaan natin sila tumawa muna sa ngayon. Pero the moment na sila po ay kinarma na, tayo naman yung tatawa sa mga hayop na ito. Itong si Vice Ganda kasi, idol niya kasi, itong si Risa Hontiveros, idol niya kasi itong si Laila de Lima, o lalong idol siguro ni Vice Ganda, itong paring manyakis na ito. Sa bagay, pareho lang naman sila. Idol siguro ni Vice Ganda, idol siguro ni Ann Cortez, o ni Jong Hilario, itong si Father Flavi Villanueva, yung paring adik. Kaya ganyan sila magsalita. Anyway, pakinggan natin yung sinasabi ni Senator Marcos. Pero huwag ka. Huwag mong gagawin ka katawan. Kapitawanan yun lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Siya nga, may problema siya sa sarili niya Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Diba? Pero huwag ka. Sa pulpo mga kababayan po natin, siya yung maraming kapintasan. Sabi nga ni Senator Marcolita, hindi niya nga malaman sa kanyang sarili kung ano siya, babae ba talaga siya o lalaki o kabayo siya. Pero makapagpintas siya. Kaya yung ginawa niya dati kay Jessica Soho, di ba? Yung pambabastos niya. Ito si Vice Ganda, hindi talaga ito makapagpatawa pag walang babastusin na tao. Kaya sa mga followers nito ng mga DDS, kung ako sa inyo yan, follow nyo na yan. Kasi hindi magandang example ito para sa mga kabataan. Lalo na marami manonood na mga kabataan dyan. Ibig sabihin pala, kung may mga nangyaring ganitong klaseng insidente, no? Particularly po sa loob ng Senado, so pwede na lang pala pagtatawanan na lang natin. Yung mga seryosong pangyayari. And hanggang ngayon, under investigation yan. Seryosong pangyayari po yun. Buhay ang nakataya doon. Ibig sabihin, yung mga nakapanood na bata, dahil content creator sila, no? Artista sila, malaki yung kanilang followers. And hindi lang followers, nasa national television pa sila. So, ibig sabihin, pwede na lang pala pagtatawanan. Kung may nangyari palang sunog, pwede mo pagtawanan. Kung may nangyari palang barilan, o pwede na lang natin gawing kakatawanan. Dahil okay lang sa kay kabayong Vice Ganda na ito po ay pagtatawanan. Muli mga kabayan po natin, nanawagan po tayo sa ating taga-sunod, sa mga kapwa Duterte supporters po natin. I-cancel natin ang programang Showtime na ito. I-cancel natin yung lahat na ini-endorso ni Bakla. Kung kinancel na natin noon, so ngayon i-cancel nyo kung mayroon pa kayong sinusuportahan. Pag yun na panoorin yung mga ito, huwag nyo na rin suportahan yung mga taong ito. Dahil hindi po sila magandang halimbawa para sa kabataan. Hindi na nga magandang halimbawa yung pagiging bakla niya. Kasi may mga bakla naman po na mga matitino Hindi na nga magandang halimbawa yung pagiging bakla niya, ugali niya. Tapos, ganyan pa sila magsalita sa kanilang programa. Kaya tama lang na natanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. At sana hindi na po mabalik yan
Ito na yung balik sa kanila dahil sa kanilang pampapasto. Diba? O, siguro, bisprend niya rin itong si Persingiwe. Again, antayin na lang natin yung karma na babalik sa kanila. At doon tayo babawi. So tayo naman yung tatawa habang sila ay umiiyak at gigilin din natin sila. Sige lang. Bawi-bawi lang yan, mga kabayan. Ika nga, sabi ni Senator Marcolita, intindihin na lang natin kasi ang sarili niya hindi niya maintindihan kung lalaki ba talaga siya bakla o siya isang kabayo. Sabi ni Jesus tuloy, sayang ang bayot. Yan lang po, maraming salamat.